So what's up mga kumag-aim, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo ngayon sa Insane Battles. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, makikita nyo doon na inumpisahan natin yung pag-review ng Utmost since February 1. At ayun, hanggang sa natapos natin, hanggang finals. So meron lang tayong kulang doon na semis reviews kasi as per Vince, shoutout kay Vince, hindi na-upload ang semis, which is yung laban ni Triple Pride versus Tuki at ni Razik at ni versus JL, no? Nagkaroon daw ng technical problem, so hindi natin na review o hindi natin napanood. So ngayon, proceed tayo sa Atmos 2 at check ko na tong Atmos 2. I think yung laban lang ni MJC ata. Basta alam ko meron lang akong kulang dito, no? Meron atang hindi sumipot, something I don't know, pero makikita natin yan along the way, no, habang re-reviewin natin tong tournament na to. So ngayon, natapos naman na natin yung finals ng Atmos 1, which is ang nagkampiyon si Stuki. Diba? Kita natin yon. Sobrang props kay Stuki doon. Ganda ng run niya. Sayang lang di natin napanood yung tapatan nila ni Triple Pride. Kasi ngayon, proceed tayo sa Atmos 2. At kasalukuyan, finals na. Blazer, kita nyo naman sa background natin, Blazer versus Dave Denver sa finals. At sana makapunta ako. Sana makapanood ako ng live. Diba? So, yun, deserve ng dalawang to ang magkampiyon, di ba, sa tournament na to. Kahit sino sa kanila. So, ano na lang, preference na lang talaga to ng judges and kung sino yung mas effective sa paparating na finals na yan, okay? Ngayon, habulin natin kung makapanood man ako ng finals. Gusto kong ma-review muna tong lahat na to para alam ko yung maging reference nila kung sakaling may mga reference sila sa mga past battles nila kung sakaling ganun. So, ayun. Unang re-review natin sa Atmos 2, Blazer versus Uncle Mac. So, hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang MC na to. Kilala ko naman si Blazer. Tapos napanood ko naman na si Uncle Mac bumatel sa last Atmos. So, yun. Let's proceed. So, game. Silang dalawa na si Uncle Mac yung mauna. 32 lines. Pakinggan natin, Uncle Mac. Game. Game! Yeah! Merong rules. 32 lines ang beat ni Amo. Pues, binago pa yung verso para lamang pagandaan to kalaban. Hindi ko malaman kung kakayanin ko ba matalo, pero nandito na ako. At wala akong plano na umatras. Pero dahil magaling to gago, umpisahan ko na magkwento about sa skandal nila Relax. Ano game? Oo, yung video. Puta, pinanood niya nun sa amin. Sa alak siya'y langong-lango. Habang niroromansa niya si Raya, itong gago, bahong-baho. Pero tiis, ganda si Loko. Kasi gagawin niya daw lahat para sa hangad na pag-angat. Nung natanggal na lahat at tumambad, puta 8 inches na burat. Literal na napasubo dun si Manong. Pero dahil dun, naging flip-top and sinat idol. Si Enigma, naka-eyeball, naka-apiran, mga icon sa inuman, sumasample, kaya VIP. Pues, para sa'yo lahat, ang balang na dalawa. Pues, para sa'yo lahat. Gago. Pues. Tubig. Bebe, ano muna? Tangina, hindi na pa ako nag-practice eh. Yeah. Kaya VIP, pues. Para sa'yo lahat ng bala na daladala ko na rifle. Pagkatapos paulanan, chap-chapin. Yung katawan, isishuffle, babody bag, lilikpitin. Pero di pa, itatapon. Kung trip nyo, si Blazer. Sige aking paparapol hanggang sa makuha nyo lahat ang inyong nais pati habol. Kasi ang daming humihingi dito kay Blazer. Pero di ako kabilang dyan, unggoy. Pero handa akong tapatan niyang init mo, kalalo't nilamon pa ako ng apoy. Pero kung tutuusin, kumpara sa'yo, oo, hilaw pa ako, yan ay partida pa man. Pero ako pa mismo ang dumayo sa teritoryo mo para masubukan ka lang. Kasi paano kung yabangan ako na may value na returns niya? Sige nga, Vince, paano ko yun sasagutin?
wala pa akong TF. Tapos sa lineup, pangalan niya lang yung gustong palabasin. Tas ako, biglaan lang siningit. Sige, kung ganun lang din. Sige tol, hindi ko napipilit. Pero gumising ka sa yung ilusyon tol, hindi mo to panaginip kasi ibang klase yung gutom ko ngayon. Parang kakatapos lang ng Ramadan, tapos nawalan pa ng budget. Kaya kahit sino kaya kong palagan, babalatan, sabihin mo lang yung next na target. Ang gusto ko sanang kabasagan, gurong nakahanay sa aming bracket Gusto ko sanang kabasagan, gurong nakahanay sa aming bracket at handa ako makipagpasahan, naka-ready na special project time. Sino yung kahanay nila na ano? Na teacher? Who's that? Inform nyo ako guys. Tignan nga natin. Atticus? Si Trudis. Okay. Si Trudis siguro. Game! Eto mabilis lang para sa round 1 ni Uncle Mac. Nakita nyo naman may dumi siya sa performance. Medyo nakalimutan niya yung mga linya niya. Although, na-spit niya pa rin, pero hindi naging ganun ka-powerful yung baon niya against Blazer. Hindi rin ganun ka-effective yung angulo niya, yung scandal ni Lux. Medyo hindi naging ganun ka-epektibo kung paano niya na-deliver yon. Tapos, kung sa mga powerful lines naman, or sabihin nating haymakers or punchlines, I think hindi rin kumo-connect kay Blazer yon. So, ayun lang. Medyo nagkulang sa sabi nating overall performance, intensity, delivery, pagiging agresibo, haymakers, punch, ang daming kulang sa naging round 1 ni Uncle Mac. So hindi naging ito lang yung pinaka punto ko lang dito is yung mga napili niyang angulo at references ay hindi kumo-connect or hindi effective para kay Blazer. Yun lang. So game. Tayo? Blazer tayo. Blazer, pakinggan natin. Unang bara to. Yo, malinaw ba? Malinaw? Yeah! Okay, pasensya na kagad insane game? Yeah! Regalo daw ako ni Beans. Dito sa MC na ang nguso mas matangos sa ilong. Kaso di niya na malayang ito'y halos patibong. Parang binigyan ka ng kahon ng Nike. Pala sapatos na itong. Excited sanang i-unbox yung inakala niyang check. Pag-check niya tapos balisong. Lumayas nice. ka sa battle rap bago si Thanos mapikon. Bumalik ka doon sa hassle mong libreng ayos kariton. Parang niregaluhan ka ni Chabit. Kaso paglingon, nakasalubong ni Uncle walang gapos na leon. Huling laban mo si Apoy. Sa strainer na nga lang pinawisan. Pasyat sinala at sinala, tas sinalang sa datihan. Ba't sa akin mo idadarang kung mas may tama na tawiran? Kung sa mahinang apoy nga lang natupok siya ng madalian. Kasi puro choke na lang. Madalas ka dyan masita. Bay sipagan mo naman bumitaw ng mas kakaiba. Mukhang may talas pa nga yung armas ng Tagalipa. Wala na ngang kabisa-bisa, hirap pa na magkabisa. Pang klase apoy ko. Kailalima na aking porte. Mala impyernong init na madadama, hindi lang doble. Full of blaze binibigay, parang helmering nagtsotsongke. Sayang kapal ng kilay mo, kaya naisip niyang responde. Itapat ka sa apoy nang magsunog ka kahit konti. Ito ay tulong gasolina at baka kaya pang mahimok. Kaya nga ako nandito di na para magpakipot. Wala pang halos narating, ay masya pang nakakalimot. Para i-align yung uncle sa akin ka pinapahilot. Woohoo! Nice! Hamon mo na balikatan, mamumuli. Ang ganda nun. Para i-align yung uncle sa akin ka pinapahilot. Nice! Okay. Malinaw na to, no? Actually, kanina pa, nag-aantay lang talaga ako ng isang solid na linya para kay Blazer. Pero I think patapos na siya sa round 1 niya, pero so far nakuha na kagad ni Blazer yung round 1. Sa linis pa lang ng performance, kuwang-kuha na niya yun. Plus yung pag-i-in technical niya, yung paghahatid niya ng mga punto na mabilis talaga maintindihan no. Tapos yung
mga ginamit niyang mga reference, yung lupit nung ano. Para sa akin pinakamalupit ni Blazer yung yung ankle. Sa akin ka pinapahilo, nangas nun. So yun, so far lumalamang na si Blazer dito sa delivery, linis ng performance, no. Wag lang siya magkakamali, wag lang siya magchuchoke. Imot para i-align yung ankle sa akin ka pinapahilot. Galing. Hamon mo na balikatan, mamumulikat ka lang dyan. Kung talino lang ni Uncle, di pa umabot sa tadyang. Kaya sa susunod na rounds, ako ang aapak sa hagdan. Malambot pa yung Uncle sa akin, malabo yung makahakbang. Ito ay highway to hell. Galing. Sa mali kang banda dinaan. Pinatay ko lang gamit paa na para lamang si Karan. Pero congrats, nakatapat mo ko. Kahit sa blaze, maabo. Galingan mo na lang, Uncle. Break mo na to. Nang layo ng agot nun, Blaz. Ang layo ng agwat ng round 1 nila, men. Sobrang linis ng kay Blazer. Sobrang linaw. Sobrang effective lahat ng ginamit niya. 'Di ba? So, I think wala naman masyadong mahabang explanation doon. Round 1, tangina sobrang layo nun para sa akin. Tangina perfect 'yun para sa akin, no? Isa 10-6 for Blazer. Para sa akin yung pagiging technical ni Blazer dito sa round na to is sobrang naging highlights ng ng round 1 niya. Ang dami niyang mga effective na punto, references, yung mga double meaning niya. Solid, man. Ngayon ko lang ulit nakitang maging ganito si Blazer, 'di ba? Yung laban niya kasi kay Vicente sa 1 minutes medyo medyo hindi siya ganoon ka-epektibo. So feeling ko ngayon ko lang ulit nakita si Blazer na ganito lumetra. So abangan natin sa abangan natin next round sa semis at sa finals. 'Di ba? So baka mas malakas na Blazer pa 'yon. So 'yun. Shoutout kay Blazer. Maraming salamat dahil ganito yung pinakita mong battle sa Insane, no? Hindi ka nagtipid, no? Kasi yung iba, 'di ba? Kapag yung iba, no? Hindi ko naman nilalahat, no? Pero yung iba minsan nag-freestyle na lang, minsan hindi na nila pinaghahandaan. So, maraming salamat kay Blazer dahil ganito yung pinakita niyang performance dito, especially tournament ng Insane Battles at Moose. So, yun. 10-6, Blazer yun. Pero dahil break ko na to, pag-usapan naman natin yung tatay niyan sali-sali. Na pinag-aral ka ng maayos ta sinubog para maging gagawad. Payo niya sa'yo, dapat lagi ka doon mag-present kahit di ka tinatawag. Yung laban nyo ng nerdong naka-brush up, sumigaw siya ng, "Narito ako!" Para yung kalaban, agaran. Nerdong naka-brush up, JN. Laban sa pedestal eliminations yun pedestal 3? I think 3. Yun. Sumigaw siya ng, "Narito ako!" Para yung kalaban, agaran na ma-stress. Sumigaw siya ng, "Narito ako!" Titulong na ako kay Regine Velasquez. At kung bakit niya yun nasabi, puta may nakita akong ibang mensahe, di ko yung tinuring na banta. Natural na sumigaw ng, "Narito ako!" kasi siya mismo yung sinasalanta. Di kinayaan ng tatay mo na winawalang ya siya. Siya mismo yung gumawa ng paraan. At ikaw bilang battle MC na malaki ang katawan, di mo na pangatawanan. Puta mahiya ka naman. Kasalanan mo dyan. Ikaw ang dahilan ba't tatay mo sa eksena na to pinagtatawanan. Pinagtatawanan, pero kahit nangyari na lahat ng yun, puta hindi ka pa rin nagkampiyon, tas sa kampyonato pa aasa. Naging sacrificial na yung tatay ng Leon na parang si Mufasa o Asa. O Asa, na dito sa liga ni Vincent makuha yung hangad na titulo. Umaasa pa magkatrono tong gago na to di mo nga mapamunuan na maayos yung nabuo mong sirkulo o nasa na si Rans Vidanes. Yung bata mo na tus, natuto lang mag-cheat papunta ng big stage. Ang upuhunan daw ay Lux. O si Lux, di na ba kayang isama sa biyahe? Dapat sinakay mo ng bus. O ayaw mo na mabigat na bagahe kaya iniwanan mo yung book sa nung balita sa Turf Matter. Ba't di na nagmamatter yan ngayon? Sige ngayon mayang ibida. Walang pa kaysa nabuo niyang kartel kasi naging sundalo na ni Enigma.
Kasi naging sundalo na ni Enigma, dating Pangulo ng Halimawan. Ngayon ay tagasunod na lamang. At may nakakadiri ka na sinabi kung hindi mo nalalaman. Kasi, sa kalagitnaan daw na paghahanda niya sa battle ni Mirage, tumawag si Arik, bitbit yung pangarap niya na destiny. Laban daw, one up, kaya dapat priority. Ano yan? Favoritism? Sa kalagitnaan ng gera, salit na isalba mo ang pangalan, mas pinili mo ang pera. Tulog na sila. Mas pinili mo ang pera, pero di ka pa rin kaya hindi ka rin nanalo kay Vicente. Sa anong anggulo dumaplis? Nakakatawang ikaw yung ulo ng Halimawan, pero wala ka nagawa nung kaharap mo ay beast, pero at least natupad mo yung pangarap na makatungtong sa big stage. Di ba ayun yung goal mo, iho? Di ba ayun yung goal mo, iho? Kaya sige, sa'yo na tong tropeyo. Tang inagalit sa Okay, so maganda yung maganda yung mga referensya ni Uncle Mac dito, lalo na yung dinis niya yung ginawa niyang angulo kay Blazer yung sa tatay. Although nagamit na yun ng ilang beses kay Blazer, okay pa rin naman yun para sa akin. Medyo hindi lang niya nagawa ng mas creative na atake yung ganon. Tapos yung ulo ng Halimawan, wala pa rin pala kay Vicente. Maayos din yun, no? Yun yung mga, para sa akin, yun yung mga magagandang nasilip na angulo ni Uncle Mac para kay Blazer. Medyo lang, hindi lang napangatawanan or hindi lang siya naging creative sa mga na yun, sa atake na yun, pero okay yun. So, mas malakas naman to kahit papaano, mas maraming effective, no? Mas marami mga epektibo mga linya compare sa round 1 na wala talaga siya doon. Hindi niya talaga na-spit. So, compared to this round, mas okay to, mas kumokonekta, pero still kulang pa rin Kulang pa rin sa DN, kulang pa rin sa mas mabilis na alam mo yun, na absorption. So, yun. Yun yung mga kulang kay Uncle Mac. Pero, ayun, ulitin ko lang, sa round 1 versus round 2 niya, diamak na mas malakas, mas effective itong round 2 ni Uncle Mac compare sa round 1. So, let's proceed kay Blazer. Tignan natin kung paano niya ibabalik yung ganun. So, game. Kaya sige, sa'yo na tong tropeyo. Tang inagalit sa kagawad, itong pasimpleng tigas. Kasi nung nag-PM sa akin, di ko binigyan ng libreng bigas. Dinamay pa yung tatay ko. Gusto ba dito matodas? Sino nakakita na ng Battle MC after event? Pinosas. Gago. Sample. Gago, nagising Ito, seryoso to, round 2. Nagising yung tao dun Sa unang round, lahat ng angle, garantisado pagkarekta. Umikot lang sa ankle, parang naglalagay ng benda. Kaya ngayong pangalawang ikot ang ilalap. Inang yan. Umikot lang sa ankle, parang naglalagay ng benda. Sobrang simple pero ganda nun, men. Ankle, parang naglalagay ng benda. Kaya ngayong pangalawang ikot ang ilalapat kong agenda kung ano kaibahan ng amateur at pro sa letra. Ano game? Game! Para BL debut ko, si Ate Kus, na halos iyong kasabayan. Unang labang pumatok para sa inyong kaalaman. Ugat kung bakit nagka-tour na at one-up na hanggang ngayon, nasasalangan. Isa ako sa nagpatubo kahit di na mabayaran. Isa sa punong tumayo mula malayong kapatagan. Marami na akong sinibak, may tumindig lang na tahanan. Wala mang salitang kampyon ng... Puta. Ito yung kulang kay Uncle Mac, yung pagiging agresibo, tapos yung intense delivery. Yun yung isa sa mga nakukulangan kay Uncle Mac. Nakita nyo yung difference ng delivery o sabi natin performance nila. Si Uncle Mac parang kailangan niya tong ma-improve, no? Yung ganitong delivery, yung intense deliberation, tapos powerful, tapos yung pagiging agresibo. Yun yung isa sa mga, para sa akin, isa sa mga kailangang i-improve ni Uncle Mac. Kasi tignan nyo yung performance ni Blazer dito. Grabe yung pag-spit niya.
intense, powerful, no? Tapos hindi naman siya hindi naman ganoon ka-agresibo si Blazer mag-perform eh. Pero ramdam mo yung power, ramdam mo yung intensity ng bawat linya na ini-spit niya. So, yun. Props kay Blazer dito. Ayun, nag-uumpisa pa lang halos si Blazer sa round 2 pero kitang-kita mo na yung kaibahan ng dalawa in terms of performance at feeling ko dun pa lang kain na si Uncle Mac doon. So, yun. Tapusin natin to. Maganda yung pinupunto ni Blazer dito eh. Kahit di na mabayaran, isa sa punong tumayo mula malayong kapatagan. Marami na akong sinibak, may tumindig lang na tahanan. Wala mang salitang kampyon ng mangibabaw sa pangalan kung ang titulo kong hawak ay pambuong kabahayan. Ano ikaw ano naambag mo? Yung mga nalimutan mong linyahan? Ako nasa upload sang resibo, di kailangan kitang pakitaan. Nagdagdag sila ng kilos, may salaan na din biglaan. Unang tapak, heavyweight, ako nagset doon ng timbangan. Ooh. Mga hinaing argumento, di mo yan matatanggi. Pag ikay nagkaila, ito'y sampal sa iyong gante. Na isa yan sana ambunan sa pinipilan niyang balde at nakilala ka sa ligang kinikilala kong parte. O sa underground galing. Hanggat kusa na maging mukha ng hip-hop sa Rizal, ganun yung suma sa lamin. Pangarap na dumagit sa taas, hanggat makuha't marating. Halimaw na ako at lahatas lamang lupa ka pa rin. Isa-isa pa bang babanggitin? King ina. Isa-isa pa bang babanggitin? Sa'yo kung di mo ko dama. Sa ambag mo, sa ambag ko, lagpas daliri mo tanga. Mukhang di rin kailangan sa nabiglaang mapuna. Kung knockout na to, bibilangan ko pa ba? Sakit na di madodoktor, resulta at mahiyakang. Sa labang na buo, ikaw mas may pakinabang tila sa chemistry ng match. Sa timpla niya'y nahinaan, pagkat sa lab ang nabuo ay lasong di na iwasan. Ang inakain. Gagi kain si Uncle Mac sa, alam mo yung round 1 para sa akin, ano na eh, tapos na yung battle na yun eh. Pero grabe yung yung round 2 ni Blazer, kumbaga nail in the coffin na yun eh. Kumbaga, 'di ba? Supposedly ang nail in the coffin round 3 eh. Pero putang ina, parang yung round 3 magiging na lang eh, bonus eh, 'di ba? Grabe yung pinakita ni Blazer sa 1 and 2. Tapos hindi pa daw siya prepared, di pa daw siya 100% diyan. Putang ina mo. Ayun, wala na mabang explanation, kitang-kita, no? Ang ganda nung mga pinupunto ni Blazer dito. So, performance pa lang, delivery pa lang, Blazer na 'yan. So, ganda nun, men. Shoutout kay Blazer. So, Blazer 'yon, perfect both. Tapos si Uncle Mac bigyan natin ng 7 sa round 2 kasi para saan mas lumakas yan eh. So that's 20-13. Ang layo ng agwat. 7 points yun, no? So, yun. Uncle Mac, pakinggan natin round 3. Di na iwasan. Ayan mo, Vince. Ang galing ni Blazer. Ayop ka. Balikan na matcha. Concede. Gago. Cancel. Bago iposas. Okay, magsasayang muna ng oras. Para sa mga hindi nakakaalam, tropa to ni G-Clown. Oh, sinabi ko lang, wala naman dong kaso. Kasi kung magturingan, parang magkapatid. Kung magtulungan, kapit braso. Madalas, kaharap niya sa inuman, kapasahan ng baso. Reverse happy birthday, ikaw ay nagpapasaya para sa payaso. Okay. Ganda nun. Ayos din yan eh. Pero, kagawad nga pala yan. Si kagawad. Pero may lumapit dito. Kanya pang kababayan. Sabi, kagawad, baka pwedeng makahingi ng tulong pinansyal, pang maintenance lang sa palyado ko ng kidney. O sige, diyan ka muna sasulat lang ako ng mga multi. Pero dahil desperado, umisa pa si Gago.
Seryoso po ako kagawad sa dami ng bills na kailangan kong bayaran. Wait ka lang, hayop ka, malapit na ako sa tugmaan. Malapit na ako sa tugmaan, tangina mo ka? Rap ka ng rap? Puta, dyan ka na nasanay. Nang dahil sa'yo, pati pamunuan sa inyong bayan na dadamay. Kasi pangarap ni Blaser, tumaas sagad para yung mga bagay ay madali niya na makuha at lahat makakayanan. Sa kagustuhan niya mag-rise sa naging puhunan, kaba ng bayan. Pero hindi yan kurap. Hindi yan kurap, huwag tayong puro ngawa. Kasi paano yan magiging kurap kung dilit mata niya yung ginagawa? Okay. Parang effective yun, tutang ina, body bag eh. Kung dilit mata niyo yung ginagawa, pero ay, may business nga pala yan. Ang Blaze Apparel. Blaze Apparel. Angas! Yung layunin niya pulido. Gustong makilala sa rap at pera pero hindi magiging senyorito. Itong pabibo, pilit ginagapang para yung branding daw makasabay. Tapos yung damit na pinanggawa, pondong galing sa barangay, aray. Pero hindi, seryoso. Isa talaga sa mga idolo to. Mga kuya, mga payo niyang bigay ay nagsisilbi kong gasolina para ako pa ay ganahan. Kaya alam kong proud ka ngayon na dahil sa iyong gasolina, ikaw nawala. Pero alam kong proud ka ngayon na dahil sa yung binigay na gasolina, buong lakas kitang sasagasaan. Kaya pasensya, yung dream match mo matutuloy. Kita-kits na lang sa finals, Dave Denver, tsaka Blaser. Blaser, bakit ka na? Okay, wala na eh. Si Uncle Mac, okay na sana yung gitna eh, no? Pataas na sana eh. Kaso nag-concede din siya sa bandang dulo. So, sayang. Gagi, Dave Denver, Blaser daw, sabi niya sa finals. Nangyari tuloy. Hello, Hepe, may tanga dito. Paring Joseph Picones, bata mo to. Ba't parang yabang umasta? Feeling ata hawak mo siya porket nakaangkas ka sa kanya. Gustong magawa ng compilation. Puro choke naman ang baon. Di kay ko-content ni legit kahit salsalin mo siya maghapon. Di ba tendero ka ng cellphone? Pwede mag-order kung sakali. Kasi mura daw sa'yo, tas pwedeng daw ng kalahati. At ang nakakatakot lang pagkatang issue daw palagi sa cellphone mong inaalok, merong Facebook na may-ari. Yung business mong ganyan, sumigit magkuli-kuli. Pag hindi ka dyan tumigil sa kalaboso ka, mauuwi. Kasi kung di ka tutuwid, sa gawi mo uli-uli. Bilang clothing owner ay sanay akong nagtutupi. Kaya tong bracket ko lamon. Kahit sustansya, magaan. Di na muna uso diet, wala na munang Ramadan. Ngayong minamarket ko, insane, hile-hilerang katawan. Clothing expo ang labas, magmumukatong latagan. Binangonan represent. Puta, di siya marok. Para patulan lang kita, may salapi siyang inalok. Tas feeling mo panderby ka? O yung bidang kalahok? Kung ganto gagamba ko, ipapatuka kita sa manok. Ano to? Diyos, laban sa nagtatawas? Ay sus! Gago. Diyos, laban sa nagtatawas? Ay sus, galing naman. Pasalamat ka na lang at nag-cross ating daan. Sukatin man sa talento't husay, miski sa views pa rin lamang. Yung electrifying God, ngayon kay Zeus, nakidlatan. Kay Elboy daw, totodo siya. Bigay lahat, ginigiit. Nagbanggit ng barcode, bagger, dicer, akala niya may bibilib. Sa kanyang save mo reference, hindi man lang nag-iisip. Sa kanyang save mo reference, hindi man lang nag-iisip na kung gusto mong magka-market, wag ka tol nagtitipid. Kaya, may tournament pang binuo, pero tingin ko dyan pang bait. Kung gusto mo lamang ikasasalpo ka na Blaser at Dave, double D sa double blade, babakon sa final stage. Ito ay hit sa kapwa hit na para bang si Boss at Wade. Time, kapalang uso. Gago, may pahabol pa eh.
Okay, so yun, malinaw. Blazer na yon, tangina. Grabe yung yung naging baon niya sa ano na to, sa battle na to. Tangina na, gugutom ako, wait lang. Gugutom ako sa yan na lang. Okay. Ayun, Blazer na yun, hindi ko na masyadong bibigyan pa ng explanation yung round 3 ni Blazer. Kitang-kita naman. Sa 1 and 2 pa lang, men, kitang-kita na sinako na talaga ni Blazer si Uncle Mac dito. Tapos yung round 3 parang bonus na lang eh. Kumbaga, ano na lang, parang hindi masayang yung sulat ni Blazer. Sige, spit mo yan. Parang ganun na lang eh. So, props kay Uncle Mac pa rin. Hindi lang niya na-spit ng maayos yung dala niya dito. Pero, sayang yung round 2. Maganda yung round 2 niya. Siguro nakulangan lang ako sa creativity. Konting creativity. Tapos sa round 3, malakas na sana eh. Palakas na eh, no? Pa 7 points na ako dun eh. Sabi, na ano niya, na maintain niya yung power sa round 2 coming to round 3. Kaso, lumaylay ulit eh. So, yun. 676 para kay Uncle Mac. 19 points. Then, kay Blazer, it's a perfect, no? 30 to 19. So, malayo naging agwat. May dumi sa performance si Uncle Mac. May mga jokes, may mga stutter. Hindi naging epektibo yung baon niyang mga angulo, references. Kay Blazer naman, baliktad. Lahat ng atake niya, pasok, effective. Diba? Yung mga jokes niya, yung mga rebuttals niya, yung mga adlibs niya. Solid yun. So, Blazer yun. All 3 rounds. Presents Resentment 2! Ang boto ng Urado 3-0. Magiging tayo na para kay Blazer. Yo, tangina ni Uncle Mac, sobrang lupit, binoto ko si Blazer. Di ako lang papaliwanag, bobo yung judge na yun. Round 1, nagustuhan ko yung kay Uncle Mac, round 1, nagustuhan ko yung luxury angle niya. Pero minayunasan ko siya kasi nabulol siya sa palabatin, tsaka sa mga slip-ups. Minus yun. Tapos kay Blazer naman, nagustuhan ko yung balisong, tsaka Nike, yun. Tapos yung alayin yung ankle sa kanya, pinapahilot. Galing nun. Tsaka yung ankle mo na to. Ankle break mo na to. Yeah. Lupit nun. Blazer ako doon sa round 1. So, round 2 naman, Uncle Mac, nagustuhan ko yung sabi niyang narito ako, Regine Velasquez. Tsaka yung Mopasa, Trescalion, ganon. Ulo lang ang halimawan. Karap, Beast. Beast, yes. Tapos kay Blazer naman, yung rebuttals niya sa libreng bigas. Tsaka sa yung tatay after ng event, Posas. Yung umikot sa uncle parang benda, ang lupit nun pare. Lupit nun, yes. Salamat sa mga linya na yun dahil... diba? Nagpasalamat din si Rayan. Diba nga sabi ko nga sa inyo, diba? Nag-thank you ako kay diba? Nag-thank you ako kay Blazer sa na to. Kanina, I think round 1 niya, sabi ko, thank you kay Blazer sa ganitong performance. Tapos, nakita ko ganito rin yung magte-thank you rin si Rayan. Sarap eh. Tapos round 3, round 2, Blazer ulit, all 3 rounds, Blazer. Basta may mga nagustuhan pa rin akong kidney, tsaka yung palyadong kidney, tsaka sulat ng multi. Gamit na pinanggawa galing barangay, yun, pukin ng ina. Yung damit daw na... Taki na, judges ako eh. Pakialam nyo ba? Nagustuhan ko din yung freestyle ni Blazer na Hello Hepe, may tanga dito. Yun, tapos... Blazer! Okay lang ina, solid. Dito, all 3 rounds malinaw naman kay Blazer, pero hindi rin nakatulong yung parang kalagitnaan pa lang ng battles, nagko-concede na si Uncle. Pero malinaw Blazer. Yung nga, nag-concede nga eh, di ba? Nag-concede nga si Uncle Mac, di ba? Round 2 na tangina galing ni Blazer, di ba? So yun, malinaw, no? Hindi naman naging controversial to. Malinaw Blazer all 3 rounds. So ayun lang. So let's proceed agad sa McCoy versus Elboy.
So, doon na tayo. Kita-kits tayo doon ulit, mga humag. So, peace out.